Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pugtong. Taong 1955, Kansumangkay, Samar. Noong mga panahong ito, merong isang tagong baryo sa Kansumangkay kung saan naninirahan ang pamilya ni Pugtong. Malapit lang yun sa bayan, ngunit hindi ito basta-bastang napupuntahan ng mga taga roon. Ayon sa kanya, may malalim na kwento ang baryo nila, kaya piling mga tao lamang ang nakakalapit. Marami na rin ang nagbalak na pumunta, ngunit sa kasamaang palad hindi nito nakita ang lugar na hinahanap nila. At sa paglipas ng mga taon at dekada, ang tungkol sa baryo nila Pugtong ay tila bang naging alamat na para sa mga ordinaryong tao. Dagdag pa niya na, nagsimula ang lahat ng yon noong may nanirahang kalahating engkanto sa lugar nila. Ito ang gumawa ng paraan upang maibukod sila sa mga ordinaryong taong naninirahan sa mundo. Pagtatapat pa niya na, malalim ang pinagmulan nito at sabi-sabi ng mga matatanda, inabuso umano ng mga tao ang nilalang, kaya ito nakaisip ng ganoong hakbang. Magmula rin nang mawala ito sa kanilang lugar, hindi na nila naibalik pa ang baryo sa mundo, kaya naman sa halip na problemahin ito, humanap sila ng panibagong paraan kung papaano magkakaroon ng kaugnayan sa mga tao. Sa loob ng mahabang panahong pananaliksik, dito nila nadiskubre ang paglikha ng lagusan sa pamamagitan ng mga mutya at lihim na karunungan. Ito ang nagsilbi nilang daan upang muling magkaroon ng ugnayan sa mga tagalabas. Kaya naman ang mangyari ito, kahit papaano ay nakakasabay na rin sila sa pag-unlad ng mundo. Lahat ng makabagong kagamitan ay dinala nila sa kanilang lugar upang mapaunlad palalo at masaid ang buo nitong kakayahan. At dahil sa matatalinong tao sa kanilang lugar, kung kaya't naging mas mabilis ang kanilang pag-unlad pagdating sa mga kagamitang likha ng kamay. Mumunti lang ang kanilang baryo, pero mas maunlad sila ng 500 taon kumpara sa mga ordinaryong tao. At sa lugar nila, wala kang makikitang ordinaryong bahay. Lahat doon mga gusali, tapos ang gabi parang umaga. Hinding-hindi ka roon makakakita ng madilim na parte ni mga tahanang naghihirap. Bawat isa rin sa kanila, may mga kanya-kanyang yaman, kaya wala ka roong makikitang mga taong nagtitiis. Para sa tao isang paraiso ito, ngunit para kay Pugtong, ordinaryong buhay lang ang meron sila. Di hamak na maswerte pa rin ang tao, gawa ng napupuntahan ng mga ito ang lugar na kanilang nais at gusto. Samantala sa kanilang lugar, kapag hindi ka nahahanay sa pamilya ng mga manlalako, wala kang tsansa na makita ang buhay sa labas. Maswerte na lamang siya kahit papaano, gawa ng nagmula siya sa mismong dugo ng engkantong sumumpa sa baryo. Ito ang naging daan upang magkaroon siya ng pribilehiyo na mabisita ang mga lugar ng tao. Dahil sa ganoong kapasidad, kung kaya't sa murang edad, natuto na si Pugtong na makisama sa mga tagalabas. Palagi rin siyang naroon upang pag-aralan ang buhay ng mga ito at para maunawaan ang panganib na kinakaharap nila sa bawat araw. Nabanggit din niya na madalang lang siya noong umuwi sa kanila, gawa ng meron sila noong mumunting bahay na nakatirik sa bayan. Dito siya palaging nanunuluyan kasama ang tsuhin at tiyahin niya. Matagal na rin sila roon, kaya naman kahit umalis sila, wala na gaanong naghihinala. Marami na rin sila roong kaibigan, at lahat ito mga ordinaryong tao ang turing sa kanila. Ngunit pagsapit ng taong ito, may nakilala siyang babae na naging kasintahan niya. Mapagkakatiwalaan yun pinuno, kaya di na rin siya nag-isip ng kung ano pa. At sa pagtagal ng kanilang pagsasama, paunti-unti ipinakita niya ang tunay niyang pagkatao. Naniwala siya na sa pamamagitan nito, mauunawaan siya ng taong hangad niyang maging kasama sa buhay.
Dumaan ang mga buwan. Dito na siya nagdesisyong isama ito patungo sa kanilang baryo. May pag-aalangan man, hindi ito naging hadlang sa babae na tuparin ang nais niyang mangyari. Bagay na naging daan para sang-ayunan din ito ng kanyang mga kinakasama sa buhay. Naging maayos at matiwasayang pagbisita nila sa lugar. Kaya naman wala na siya noon gaanong inaalala. Ngunit matapos ang naging pagbisita, bigla na lamang nagbago ang kasintahan niya. Hindi na siya nito sinisipot at ang mas nakakapagtaka pa, di niya na yun nahahagilap. Huli na rin ang malaman niya na inilayo na pala ito ng sarili nitong pamilya. Kakilala nila ang pamilya ng babae, kaya naman sinubukan nila itong habulin para makausap. Ngunit nang marating nila ang bahay nito, wala sila roong ibang nadatnan kundi ang mga tauhan nito. Mayaman kasi ang pamilyang yun pinuno, kaya naman marami itong tauhan. Ilang beses din nila yung kinausap ukol sa kasalukuyang nangyayari, ngunit sa kasamaang palad wala itong sinabi. Basta ang tanging inilahad ng mga taong yon ay yung mga iniutos sa kanila. Kabilang dito ang hindi nila pagkausap sa pamilya ni Pugtong at hindi pagbibigay ng anumang detalye ukol sa pamilyang pinoprotektahan nila. Mariin din itong inilahad na kung sakali mang magpupumilit sila sa kanilang nais, hindi malabong gumamit sila ng dahas. Dahil sa pagbabanta nito, di na sila tumuloy. Mas pinili nilang manahimik at bumalik sa kanilang tahanan. Dito na rin nila pinag-usapan ang mga nangyari upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Base sa salaysay ng tiyuhi niya, maaaring sinabi ng dalaga ang tungkol sa lugar na napuntahan nito, kaya siya nito nilayuan. Dagdag pa nito na, ipagdasal na lamang nila na sana'y hindi magkaroon ng interes ang pamilya nito ukol sa baryo. Dahil kung mataong ganun nga ang nangyari, magdudulot ito ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Mariin din itong inilahad na nakahanda silang gamitin ang kanilang puwersa kung ito ay kinakailangan. Kung ako sa iyo, Pugtong, hanapin mo ang kasintahan mo. Mag-usap kayo ng masinsinan para magkaroon kayo ng sagot sa lahat ng mga nangyayari. Kayo lang makakaresolba nito, kaya inaasahan ko na hindi mo ito pababayaan. Ngunit kung sakali mang hindi mo makontrol ang sitwasyon, pagpasensyahan mo ang ating mga kasamahan sa kanilang mga ikikilos. Huwag mo sanang kakalimutan na mahalaga ang pagpapanatili ng proteksyon sa ating pinakamamahal na lugar, higit sa ano paman. Babala ng tiyuhin niya. Dahil dito, napilitan siyang lumakad kahit malapit nang lumubog ang araw. Aminado kasi siya noon na may mga lugar siyang alam na maaaring pinuntahan ng pamilya. Ito ang tutunguhin niya sa pagbabakasakaling dito yun pumunta. At sa loob ng 3 araw na paglalakbay, kung saan-saang lugar na siya nakarating, marami na rin siyang nakilalang tao at mga napagtanungan, ngunit walang kahit ni isa ang nakapagsabi sa lokasyon ng mga hinahanap niya. Hindi nagtagal, pagdating niya sa isa sa mga bahay ng pamilya, dito niya milagrosong nakita ang kasintahan niya. Malayo ang bahay na yon sa kabihasnan, at para itong maihahalin tulad mo, sa bahay pahingahan na kalimitan itinitirik sa mga bukid na may magagandang tanawin. Matapos naman niya yung masilayan, kalmado siya ritong lumapit sa paniniwalang makikilala siya nito kaagad. Subalit di pa man siya nakakarating sa bakuran, pinaligiran na siya ng mga tauhan ng mga magulang nito. Agaran siya nitong pinadapa, sabay gapos sa kanyang mga braso at binti. Para naman maiharap siya sa pamilya, pinakaladkad siya nito sa kalabaw ng halos ilang metro. Mabuti na lang malapit na siya noon sa bahay, kaya pawang mababaw na galos lamang ang kanyang natanggap. At nung marating na niya ang tahanan ng pamilya, bumungad sa kanya ang dalaga kasama ng ama nitong medyo matanda na. Sa estado ng taong yon, mukhang may iniinday itong karamdaman, gawa ng hindi pa man ito nakakapagsalita
Panay na ang pag-ubo nito at pagbahing na merong kasamang plema. Hindi na rin yun nakakatayo ng maayos, kung kaya't naisip niya na baka kailangan lang nito ng tulong. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, di pa man yun nakakapagsalita, may nakita siyang isang babaeng lumapit dito na nakasuot ng itim na damit. Ito ang nagsisilbing tagapagpayo ng matanda na animoy lahat ng ibinubulong nito sa tenga ng padre de pamilya, malugod nitong sinusunod. Nang mapagtanto naman yun ni Pugtong, paunti-unti, alam na niya kung anong ibig ipahiwatig ng nilalang. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya napansin ang kakaibang dugo na namumutawi sa katawan ng babaeng yon. Dahil sa pangyayari, tila bang naging bihilante siya sa pagsagot ng mga katanungan. Hindi rin niya direktang sinasang-ayunan ang mga nais nitong mangyari sa kadahilan ng lahat ng mga sinasabi nito ay labag sa kanyang kalooban. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng ama ng dalaga na hindi sila magkakaunawaan, dito na nito inilahad sa kanya ang mga inaasam nitong bagay sa kanilang baryo. Hindi kami tututol sa inyong pagsasama. Ngunit kailangan kong paghiwalayin kayo dahil sa mga sinabi mo sa kanya. Batid ko na kahit maging miyembro kami ng inyong pamilya, hindi nyo kami basta-bastang pauunlakan na magamit ang anumang bagay sa lugar na yon. Ibig sabihin, ang aming magandang pakikitungo sa iyo ay nasayang lang. Alam mo namang meron akong iniindang karamdaman at wala akong ibang hangad kundi ang mapagaling ang aking katawan. Prangkang wika ng ama ng kanyang kasintahan. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin siyang nanindigan sa kanyang mga sinabi. Subalit ayon sa kanya, na kaya lang naman niya yun nabanggit ay dahil sa babaeng nagsisilbing tinig nito sa tenga. Mariin din niyang inilahad na hindi niya tipo ang nilalang na yon, kaya hanggat kaisa ito ng kanilang pamilya, hindi sila nito maisasama sa mismong lugar nila. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman itong napatingin sa babae na nagsisilbi nitong tinig. Akala noon ni Pugtong papabor sa kanya ang sitwasyon, ngunit pagbaling nito ng tingin sa kanya, mariin itong inilahad na hindi ito makapapayag sa nais niyang ipagawa. Dagdag pa nito na matagal nang kaparte ng pamilya ang babae, kaya hindi na ito iba sa kanila. Mariin din itong inilahad na walang banta na nagmumula rito, kaya naman wala siyang dapat na ipagkabahala. At nung marinig naman ni Pugtong ang sinabi nito, hindi siya nag-alangang magsambit ng mga buhay na salita. Pagkabigkas naman niya rito, agad niya itong inihip sa hangin, dahilan para umatras ng husto ang babaeng yon. Nakakagulat man ang kilos nito, hindi yun pinansin ng pamilya. Dahil sa pangyayari, minabuti ng matanda na ikulong siya. Naisip nito na kung hindi nito madadala sa maayos na usapan ng lahat, gagamitin siya nito upang makuha ang mga nais niya. Isang buwan ding naghanda ang pamilya at sa loob ng isang buwan, nanatili siyang nakakulong sa silid na wala man lang kahit isang bintana. Limitado rin ang pagpapakain ng mga ito, dahilan ng agaran niyang paghina. At sa paglipas ng mga araw, paunti-unti na siyang nawawalan ng bilang ukol sa tagal ng kanyang pananatili. Halos masiraan na rin siya ng bait, pero tuwing naaalala niya ang kanyang pamilya, pinipili niyang kumalma para maiwasang madala sa emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi naglaon, dumating na rin ang araw na kanyang hinihintay. Isang hapon nagulat na lamang siya nang sapilitan nitong binuksan ang kulungan niya. Pagsilay ng mga tauhan nito, agad siya nitong nilagyan ng piring sa mga mata, sabay balot ng balabal sa kanyang ulo. Hindi yun ganong mahigpit, kaya kahit papaano nakakahinga siya ng maluwag at maayos. Napansin din niya na hindi siya nito pinalakad, gawa nang nakaupo lang siya noon sa isang gamit na merong mga gulong. Halos ilang oras din siyang nasa ganoong sitwasyon, hanggang sa marating na nila nang hindi niya namamalayan ang lugar na nais nitong puntahan.
Maya-maya pa, inalis na rin ng mga ito ang piring sa kanyang mga mata habang paulit-ulit siyang sinisindak na buksan na ang lagusan patungo sa baryo nila. Nang marinig naman yun ni Pugtong, dito niya napagtanto na nasa harapan na siya nito. At kahit hindi niya gustuhing mabuksan ito, sapat na ang kanyang presensya para mabuhay ang lagusan na dinaraanan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumahimik ang mga kasamahan niya nang masipat nito ang pagliwanag ng bato kung saan siya nakatayo. At sa isang kisap mata, umahon sa ilalim ng lupa ang isang lumang pinto. Agaran nitong pinalibutan ng mga alitaptap, kaya kahit hindi na siya magsalita pa, alam na ng grupo na ito ang lagusang hinahanap nila. Walang sabi-sabi, muli siya nitong tinalian kasabay ng sapilitang pagpapabukas nito sa kanya. Hindi kasi yun kayang buksan ng mga tauhan nito, kaya wala silang magagawa kundi ipahawak kay Pugtong ang hawakan ng pinto. At matapos naman niya itong gawin, bumukas yun ng walang kahirap-hirap. Pagsalubong sa kanila ng nakakabulag na liwanag, walang kaabog-abog silang pumasok hanggang sa dito na sumambulat sa kanila ang nakakamanghang baryong nagtatago sa likod nito. Paglalarawan ni Pugtong sa lugar, para itong maunlad na syudad kung titingnan. Maraming mga matataas na gusali, mga makabagong sasakyan, at higit sa lahat, mga bagay na hindi nila maunawaan. Punong-puno rin ang mga himpapawid, buhat sa mga kagamitang lumulutang dito. At maliban sa mga imbentong ginagawa ng mga tao roon, kapansin-pansin ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa ating mga mata. Pagtatapat ni Pugtong na, sa lugar ka lang nila makakakita ng mga butiking halos doble ang laki sa mga kabayo. Madalas ding may pakpak ang mga ito, na siya namang malimit na sinasakyan ng kanyang mga kadugo. Isa lamang ito sa libu-libong mga nilalang na masisilayan mo sa kanilang baryo. Pagtapak naman ng pangkat sa kalsada, agad naman silang hinarang ng mga mandirigmang nagbabantay. Pagpalibot nito sa kanila, di naman nagdalawang isip ang matanda, nalapatan siya ng talim ng sundang sa kanyang leeg. Matapos yung gawin ng ama ng kanyang kasintahan, paulit-ulit nitong inilahad sa mga taga-baryo na hindi ito magdadalawang isip na pumatay ng kanilang kadugo. Dagdag pa nito na wala yung pakialam kung hindi sila makaligtas sa lugar na yon, basta ang mahalaga nakatabla sila. Inakala kasi nito na masisindak nito ang mga taga-baryo, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun nagpatinag. At kung nataong hindi pa nagsalita itong si Pugtong, marahil ay meron ng sumiklab na kaguluhan sa pagitan ng mga ito. Mabuti na lang talaga, pinili niyang unawain ang mga kasamahan niya upang hindi rin yun mapahamak ng basta-basta. Kahit papano kasi, naging mabuti din ang mga ito sa kanya sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman ang masipat ng mga taga-baryo ang kanyang senyas, agad naman yung sumunod. Hindi na ito nagsalita pa, at sa halip na maging marahas, minabuti na lamang nila na pagbigyan ang nais mangyari ng grupo. Nang mapagtanto naman yon ng matanda, agad naman siya nitong pinakawalan upang masiguro na susunod ang mga ito sa napag-usapan. At nung makalaga na itong si Pugtong, malugod nila itong dinala sa gusali kung saan naroon ang mga kagamitan nila sa panggagamot. Bagaman may taning na ang buhay ng matanda, nakaya pa rin nila itong madugtungan at mapabuti ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng nangyaring gamutan, sa halip na ituring pa sila nitong mga kaaway, taos-puso itong nagpasalamat sa kanila. Muli rin siyang niyaya nito na maging kaparte ng kanilang pamilya dahil umano sa ginawa niyang pagsunod sa mga napagkasunduan nila. Ngunit nang marinig ito ni Pugtong, di siya nagdalawang isip na tumutol. Pasensya na ho kayo. Hindi ko matatanggap ang alok niyo. Marami akong pinagdaanan sa inyong kamay. At sa mga araw na yon, hindi ko maiwasang isipin na baliwala ako sa inyo. Kung talagang itinuring niyo ako na tunay ninyong kapamilya, hindi ganun ang inyong magiging pagtrato.
Sa ngayon, ang nararamdaman ko, isa lang akong kasangkapan para matupad ang inyong pangarap. Ngunit wag ho kayong mag-alala dahil kalakip ng pagtupad ko sa pangarap mo ay ang pag-alis ko rin ng banta sa inyong pamilya. Hindi nyo pa ito mauunawaan sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman nyo rin kung anong ibig kong sabihin. Seryosong sagot naman niya sa ama ng kasintahan niya. Matapos ng kanilang pag-uusap, sinamahan na nila ang mga ito pabalik ng lagusan. Akala ng mga taong yun makakalibas pa sila rito ng napakadali, gawa ng wala naman silang napapansing kakaibang kilos mula sa grupo ng mga taga-baryo. Ngunit pagdating nila sa harapan ng daanan, laking gulat na lamang ng matanda nang biglang pinilaya ng isa sa mga kasama ni Pugtong, yung matandang babaeng nagsisilbing tagapayo nito. Pagluhod nito sa lupa, agad nila itong kinadenahan sa mga braso, kalakip ng leeg nito. Binusalan din nila ng kahoy ang bunganga nito upang hindi na yon makapagsambit ng mga buhay na salita. Matapos nila itong maisakatuparan, tsaka pa lamang nila pinalabas ang grupo. At bago rin mawala ang matanda, muli niya itong pinaalalahanan ukol sa personal nilang dahilan kung bakit nila yon ginawa. Nang marinig naman yon ng matanda, tahimik na itong lumabas. Wala na itong sinabi sa kanya, kaya naman kahit papaano naging panatag na rin siya. At nang makaalis na ang mga ito, dito na nila kinaladkad ang nilalang na kanina pang paulit-ulit na nagpupumiglas. Makailang beses na rin itong sinubukang kumawala, ngunit sa kasamaang palad, bigo siya na ito ay magawa. Sa sobrang kapal kasi ng mga bakal, halos hindi man lang niya yun mauga kahit gamitan niya pa ito ng buong puwersa. Kalaunan, nang makarating na sila sa pupuntahan nila, nakita ng nilalang na yon ang isang malaking puno na halos umusli na sa lupa ang mga ugat nito. Napakalalapad din ng mga dahon, tapos metro-metro ang layo sa bawat isa ng mga sanga. May mga baging din ito sa kabuuan ng katawan at meron itong mga ugat na animoy gumagawa na ng panibagong puno. Matapos itong masilaya ng nilalang, pilit itong sumenya sa kanya na alisin ang busal nito sa bibig. Nang mapansin naman yun ni Pugtong, agad naman niya yung sinunod dahil sa alam niya na naipagpag na nila ang lahat ng mga karga nito. Ano yung tanda? Meron ka pa bang sasabihin bago ka pumanaw? Bungad na wika niya. Dahil dito, mahinahon naman yung tumitig kasabay ng seryoso nitong pagsagot ng, mapapatay niyo nga ako. Pero huwag kayong umasa na dito magtatapos ang lahat. Babalikan kayo ng mga kalahi ko. At sa kanila ko ipapadaan ang aking paghihigante. Bahala ka nang mag-isip, Pugtong, kung sino ang uunahin nila. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na ito paulit-ulit na tumawa na animoy na sisiraan na ng bait. Dahil sa pangyayari, napilitan na silang buhayin ang puno na magbibigay ng parusa rito. At sa paggalaw naman ng mga sanga nito, may bumabang baging mula sa itaas na merong matatalas na mga tinik. Dali-dali itong pumulupot sa nilalang kung saan hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, kitang-kita na nila ang tila bang paghigop sa kaluluwa nito. At sa puntong yon, dahan-dahan na itong tumahimik hanggang sa balutan na ito ng makapal na baging at dahon. Pagkatapos ng mga kaganapan, agad nila itong nilisan. Alam nila na patay na ang nilalang, kaya naman hindi na nila pinahintulutan pa na sumagi ito sa mga isipan nila. Ganon kasi doon ang kanilang paniniwala upang hindi na magambala ang mga kaluluwa ng pumanaw. At sa paglipas ng mga araw, naging tahimik ang buhay nila roon. Hanggat hindi pa gaanong malakas itong si Pugtong, minarapat niyang wag na muna roong umalis para naman kahit papaano matutukan niya ang kanyang kalagayan. Bagaman ligtas sa lugar, di niya ipinagsawalang bahala ang mga pagbabanta nung nilalang
bago ito tuluyang bawian ng buhay. Kumbinsido siya na nagsasabi ito ng totoo dahil hindi naman yun magsasalita ng mga pagbabantang wala namang katuturan. At sa paglipas ng mga araw, nang maghilom na ang kanyang mga nararamdaman, agad siyang bumalik sa mundo ng mga tao. Pagdating niya sa bahay ng tiyuhin niya, di siya nagdalawang isip na ilahad dito ang mga pinagdaanan niya. At nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang sumagot ito sa kanyang mga balitang hindi niya inaasahan. Yun na nga eh. Alam na namin ang tungkol dyan. Matagal na kaming naghintay sa pagbabalik mo. Dahil ayon sa mga magulang mo, kailangan mo pang magpagaling ng husto. At para magawa mo ito, inilihim nila sa iyo ang lahat ng mga nangyayari rito. Pugtong, patay na ang pamilya ng kasintahan mo. At yung kasintahan mo naman, nawawala. Hindi namin alam kung saan siya hagilapin. Kasi kahit kami, wala na rin kaming balita. 3 linggo na ang nakakaraan, magmula noong may insidenteng nangyari sa kanila. Lahat ng kapamilya nito nadatnan naming putol na ang ulo. Hindi matukoy ang eksaktong nangyari, pero kumpirmado namin na atake ito mula sa angkan ng mga aswang. Ano man ang dahilan ng mga nilalang, sigurado kami na may kaugnayan ito sa inyong mga ginawa noon. Wika ng tiyuhin niya. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik. Pansamantalang nawala sa kanyang isip ang mga bagay na kanyang isasagot, gawa ng halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. At dahil dito, agad siyang humingi ng tulong sa tiyuhin niya na hanapin ang kasintahan niya. Di naman yun tumutol, lalo pat inamin nito sa kanya na hinihintay din nila ang pagkakataong yun. Malapit na rin kasi sa kanila ang babae, kaya nakahanda silang pagbayarin ang mga sangkot. Pagkatapos ng naging usapan, dito na sila nagsimulang magtanong-tanong. Dumaan ang mga araw, nagpakalat na rin sila ng mga tauhan hanggang sa marating nila ang liblib na lugar malapit sa hangganan ng Kansumangkay. Balot na balot ang lugar ng kagubatan, kaya madalang lang ang mga taong napapadpad dito. Sa unang tingin, aakalain mong isa lang itong pangkaraniwang lugar, ngunit kapag nakapasok ka rito, agad natatambad sa iyo ang napakaraming mga bagat. Binubuo ito ng samot-saring nilalang na nalilikha lamang ng iba't ibang angka ng mga aswang. Nabanggit din ni Pugtong na nang maranasan nila ang bagat, nakaramdam siya ng matinding takot at pag-aalala. Hindi niya kasi sukat akalain kung ano madadatnan nila sa pinakadulong parte ng daang kanilang tinatahak. Gayunpaman sa kabila nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa dito na nga nila nasilayan ang isang pugad na binubuo ng maraming lahi. At ang sentro ng mga nilalang ay ang dati niyang kasintahan. Ngunit sa pagkakataong yon, ibang-iba na ang itsura nito. Masyado nang madungis ang buong katawan at halos namutla na ang buo nitong balat. Laylay na rin ang panga nito at napakarami na nitong sugat. Kung titingnan, hindi mo akalaing mabubuhay pa yon sa ganoong sitwasyon. Ngunit ayon sa tiyuhin ni Pugtong, hindi yun imposible, lalo na kung binauna na ng bertud ang katawan nito. At kahit unang beses lang nila itong masilayan, mariin itong inilahad sa kanya na ang kasintahan niya ang nagbibigay buhay sa bagong henerasyon ng mga nilalang. Nung madatnan kasi nila yon pinuno, halos mas malaki pa ng 3 beses ang tiyan nito kumpara sa buo nitong katawan. Palagi lang din yun nakatihaya at walang oras na hindi yun sumisigaw buhat sa mga bagay na gumagalaw sa loob ng sistema nito. Gabi-gabi rin yung nagsisilang, kaya naman hindi na kailangan pa ng angka na mangyanggaw o gumamit ng iba pang tao para lamang maipagpatuloy nila ang kanilang lahi. Nadiskubre rin nila na may kakayahan ng dati nitong kasintahan na makapagsilang ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ano man ang nangyari rito, pinaniniwalaan nila na meron itong kaugnayan sa dugo nito.
Marahil nahanay din ito sa espesyal na uri ng mga tao na merong kalahating dugo ng mga nilalang. Matapos naman nila itong masilayan, dito na sila umusad papalapit. Hindi man nila alam ang kahantungan ng kanilang binabalak, hangad nila na matigil ang pagpaparami hanggat meron pa silang magagawa. At para maisakatuparan ito, iisa lang ang kanilang pakay noong mismong gabi. At yun ay walang iba, kundi ang pagpatay sa dati niyang kasintahan. Pagtungtong naman ng 2:00 ng madaling araw, dito na sila umusad papalapit. Matagumpay naman nila itong nagawa, kaya naman madali nilang napugutan ng ulo ang dalaga. Pero nung mamatay na ito, doon na nagsimula ang kalbaryo nila. Pagsilay kasi sa kanila ng mga aswang, buong puwersa sila nitong pinagtulungan. Isipin ninyo, 15 ang mga tauhan nilang kasama, pero nung pagkaisahan na sila ng mga nilalang, tanging siya na lamang at ang tiyuhin niya ang nakatakas. Hindi na nila nasipat kung ano ang nangyari sa lugar, dahil noong mga sandaling yon, abala sila sa pagliligtas sa kanilang mga sarili. Mabuti na lang talaga, nakasuot sila sa malalim na bahagi ng gubat, kaya hindi na sila nito nasundan pa. Dahil dito, kung kaya't nagawa nilang makatakas. Ayon sa kanya, yon ang pinakamapanganib na nangyari sa buhay niya. Ni hindi nga siya sigurado kung nagawa ba nilang mapaslang yung dati niyang kasintahan. Malabo man para sa kanya ang lahat, iisang bagay lang ang kanyang nasisiguro, at ito'y hindi na siya babalik sa lugar na yon. Magmula noon pinuno, naging madalas na ang pag-uwi nila pugtong sa baryo. Doble ingat na rin sila kapag bumabalik sila sa mundo ng mga tao upang maiwasan ang kanilang kinakatakutang pugad ng iba't ibang lahi ng mga aswang.